Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 871. Ito ang kanilang ika-6 na araw sa Purple Dragon Cavern. Nakarinig sila ng dumadagandong na tunog. Umagang-umaga, may malakas na ingay na nagmumula sa labas ng kuweba. Ito ang gumising sa kanilang lahat habang sila ay mahimbing na natutulog sa inner cave. Mabilis na nagtipon ang lahat sa labas ng kuweba. Mr. Agosta, may malakas na ingay kanina. Hindi mapakali na bulalas ni Leland nang makita niya si Jeric. Nag-aalala rin ang iba. Naniniwala sila na ang malakas na ingay sa labas ng yungib ay dulot ng Devil Emperor, na muling sumalakay sa yungib. Bagamat maraming beses na inatake ng Devil Emperor ang kuweba nitong mga nakaraang araw, hindi siya nagdulot ng ganitong kalaking kaguluhan. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng malakas na ingay, at maging ang buong yungib ay nanginginig ng husto. Bahagyang napakunot ang noo ni Jeric nang may matalim na liwanag na tumama sa kanyang mga mata. Siyempre, masasabi niya na ang pag-atake ng Devil Emperor sa pagkakataong ito ay iba sa mga nauna. Tila pagkatapos ng ilang araw ng pagsubok at pag-atake, unti-unting naunawaan ng Devil Emperor ang mga katangian ng spell ng Matrix sa kuweba at natagpuan pa ang kahinaan nito. Siya nga ang makapangyarihang Devil Emperor ng Sunsbury. Hindi katakataka na maaari niyang masira ang Matrix spell at makita ang liwanag ng araw pagkatapos na makulong sa Heaven's Tower ng mahigit 10,000 taon ng 8 Great Deities. Sa loob lamang ng ilang araw, naunawaan niya ang Matrix spell ng Purple Dragon Cavern at nakahanap siya ng mabisang paraan sa pag-atake. Pinaikit ni Jeric ang kanyang mga mata at pinaandar ang kanyang God's Eye. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa batong pader ng yungib at nakita niya ang sitwasyon sa labas. Sa labas ng kuweba, umiikot pa rin ang itim na hangin sa kalangitan. Ang Devil Emperor, na may kulay abo na buhok at malamig na mga mata, ay nakaupo ng tuwid sa umiikot na itim na hangin, mukhang isang matandang demonyo. Umikot-ikot ang itim na hangin sa langit. Sa gitna ng itim na hangin, ang Devil Emperor ay nakaupo na nakakross ang paa. Ang kanyang mga kamay ay kumikinang na may itim na gas at naglalabas ng nakakatakot na aura ng kapangyarihan, na tila isang kapangyarihan mula sa impyerno. Ang mga mata ng Devil Emperor ay nakakagulat na malamig, at may bakas ng mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Bata, sa tingin mo ba ay makakapagtago ka sa Purple Dragon Cavern at maging ligtas sa proteksyon ng Matrix spell magpakailanman? Masyado kang walang muwang. Kahit na ang Matrix spell na itinakda ng Purple Dragon ay makapangyarihan, hindi ito imposibleng masira. Pagkatapos ng 5 araw na paggalugad, mayroon na akong paraan para makrak ang spell sa ilalim ng aking kontrol. Kapag nasira ko na ang Matrix spell ng kuweba, ang Devil Emperor ay talagang nag-aapoy sa galit. Kinasusuklaman niya si Jeric dahil ang lakas ng loob niyang kutsain siya. Kabanata 872. Kanina. Ito ay lubos na ikinagalit niya. Kaya naman, kinailangan niyang patayin si Jeric para mailabas ang kanyang galit. Sa pag-iisip nito, gumawa ng kilos ang Devil Emperor gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nagsanib ang dalawang itim na daloy ng hangin at mga liwanag na daloy sa kanyang mga palad sa isa, tulad ng isang masa ng itim na apoy. Habang ang Devil Emperor ay patuloy na gumagawa ng mga kilos gamit ang kanyang mga kamay, ang itim na apoy ay mabilis na nagbago. Ang itim na apoy ay lumipad pasulong ng halos 2 yarda at nasuspine sa kawalan. Pagkatapos, nakita ni Jeric ang Devil Emperor, nakaupo sa umiikot na itim na hangin, na nagdulot ng sunod-sunod na ingay, na may libu-libong pulang kidlat na lumilitaw mula sa itim na gas, na gumagawa ng mga pagsabog ng kulog at kidlat. Ang presyon sa hangin ay mabilis na tumaas, at isang hindi nakikita at nakakatakot na puwersa ang lumitaw sa paligid, na nagdulot ng hangin. Halos mag-freeze. Kahit si Jeric, na nasa kuweba, ay nararamdaman na ang operasyon ng Devil Emperor sa pagkakataong ito ay lubhang nakakatakot. Nang tumingin siya sa tarangkahan ng kuweba, napansin niya na ang silhouette ng Purple Dragon ay halatang mas malabo kaysa noong nakalipas na 5 araw. Hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa Matrix spell ng cavern.
Sa pagkakataong ito, maaaring hindi makayanan ng Matrix spell ang pag-atake ng Devil Emperor. Ang itim na hangin ay nagngangalit, at 10,000 mga sinag ng pulang kidlat ang sumasayaw na parang mga ahas, lahat ay nagtitipon sa itim na apoy sa kawalan. Mabilis ding lumawak ang kumpol ng mga itim na apoy. Hindi nagtagal, naging bola ito ng itim na liwanag. Hindi mabilang na mga pulang kidlat ang makikita na kumikislap sa ibabaw ng kumikinang na globo, na may itim na apoy sa gitna, habang ang isang nakasusuklam na mapanirang kapangyarihan ay ibinubuga mula sa nagngangalit na pulang bola ng kidlat. Sa sumunod na sandali, pinaandar ng Devil Emperor ang kanyang cultivation technique sa loob ng itim na hangin at pinasabog ang itim na bola ng liwanag na lumutang sa himpapawid patungo sa pasukan ng Purple Dragon Cavern. Naramdaman ang lakas ng pag-atake, ang Matrix spell ng Purple Dragon Cavern ay agad na na-activate, at lumitaw ang silhouette ng Purple Dragon muling lumitaw sa gate ng cavern. Gayunpaman, ang mar-angle silhouette ng Purple Dragon ay mas mahina kaysa noong nakalipas na 5 araw. Rumble. Habang binomba ng itim na light ball ng Devil Emperor ang pinto ng kuweba, tumunog ang nanginginig na langit, na may kulay lila at pulang mga ilaw pati na rin ang kidlat na pumutok sa isang iglap. Kasabay nito ay dumagundong ang sunod-sunod na alon ng marahas at nakakagulat na mga daloy ng hangin. Pagkatapos, ang silhouette ng Purple Dragon sa gate ng cavern ay lumabo at halos mawala. Kasabay nito, naramdaman ng grupo sa kuweba ang buong kuweba ng marahas na pagyanig. Ang isang alikabok ng lupa ay nahulog pa mula sa itaas. Nang yungib. Bitik. Bitik. Sa sandaling ito, isang alon ng kakaibang ingay ang naglalabas mula sa tuktok ng yungib. Kabanata 873. Tumangala si Jeric at nakakita ng mga bitik sa ibabaw ng 5 kristal. Bahagyang kumunat ang noo niya. Yungib at sinabi sa kanya, "Nako." Nakita rin ni Leland ang sitwasyon sa tuktok ng Mr. Agosta. Nagsimula nang mag-crack ang 5 kulay na kristal. Tumango lang si Jeric. Sa pamamagitan ng kanyang mata ng Diyos, nalaman niya na ang 5 kristal sa pagbuo ng bituin sa tuktok ng kuweba ay pawang mga kristal na nasa pinakamataas na antas. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang enerhiya ng mga kristal ay maaaring gamitin ng higit sa 10 taon. Gayunpaman, ang Matrix spell ay maaari lamang tumagal ng 3 buwan kapag nahaharap sa isang malakas na kaaway. Ngunit ngayon, wala pang 5 araw, ang 5 kulay na kristal sa Star Formulayon ay nagbitak. Ang lahat ng ito ay dahil sa pag-atake ng Devil Emperor. Ang Devil Emperor ay isang elite martialist sa cultivation realm. Nakakatakot ang kanyang lakas, at inaatake niya ang Matrix spell nitong mga nakaraang araw. Upang labanan ang pag-atake ng Devil Emperor, ang 5 kulay na kristal ay gumugol din ng malaking halaga ng enerhiya, na mas mataas kaysa sa normal na paggamit nito. Iyon ang dahilan kung bakit lumitaw ang mga bitik sa mga kristal sa tuktok ng kuweba. Tiningnan ni Jeric ang mga basag na kristal sa tuktok ng kuweba at pagkatapos ay ang Devil Emperor sa labas. Ang huli ay naghahanda para sa kanyang susunod na pag-atake. Pagkatapos ay sinabi niya sa iba, ang Matrix spell ng Purple Dragon Cavern ay malapit ng masira ng Devil Emperor. Natatakot ako na makalabas lang tayo ng kuweba at labanan siya. Nang marinig ito ng grupo, hindi sila nataranta, dahil inaasahan nila na ang Matrix spell ng kuweba ay mababasag ng Devil Emperor sa madaling panahon. Kahit walang Matrix spell, hindi pa rin sila natatakot sa Devil Emperor. Handa silang sundan si Jeric palabas ng kuweba at makipaglaban hanggang kamatayan sa Devil Emperor. Mr. Agosta, handa kaming labanan ang Devil Emperor kasama mo. Mariing sabi ni Leland kay Jeric. Ang iba ay sumigaw, handa rin kaming lumaban hanggang kamatayan kasama ang Devil Emperor. Nang makitang mahinahong nahaharap sa kamatayan ang lahat, si Jeric ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban. Okay, lumabas tayo at labanan ang Devil Emperor hanggang kamatayan. Talagang matatalo natin siya. Bagamat hindi niya alam kung sapat na ba ang kanyang lakas para talunin ang Devil Emperor dahil hindi man lang bumuti ang kanyang kakayahan pagkatapos kumain ng napakaraming high-grade elixir, isa na lang ang pagpipilian niya ngayon, na labanan ang Devil Emperor,
dahil ang matrix spell ng kuweba ay malapit ng masira. Kabanata 874. Bang! Habang binomba ng black light ball ang gate ng cavern, sa wakas ay naubos na ang kapangyarihan ng matrix spell ng Purple Dragon Formation. Ang tarangkahan ng yungib ay nabasag, at ang mga pira-piraso ng tarangkahan ay nagkalat sa lahat ng direksyon. Sa itim na hangin sa itaas, malamig na nakangiti ang Devil Emperor. Nasira ang matrix spell ng Purple Dragon Cavern. Ngayon, ang kanyang susunod na hakbang ay ang pakikitungo kay Jerick. Swoosh! Ang itim na hangin ay kumalat, at ang Devil Emperor ay lumipad sa isang bukas na espasyo sa harap ng yungib. Sa sandaling ito, sina Jerick, Leland, at ang iba pa ay lumabas ng yungib. Nang makitang papalabas na sila, ngumiti ng mapait ang Devil Emperor. Boy, sa wakas nakalabas ka na. Bakit hindi ka magpatuloy na magtago sa tavern? Hindi ba medyo ligtas sa loob? Tumingin si Jerick sa kampante na Devil Emperor at Ninishan. Nighthawk, kung hindi tayo lalabas ngayon, may ilang araw ka pang mabubuhay, hindi ba? Hindi ka namin hahayaan, kaya lumabas kami dito para ipadala ka sa impyerno ngayon. Nang marinig ito, sesabog na sa galit ang Devil Emperor. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kahit nasa harap ng kamatayan, napakatigas pa rin ni Jerick. Anak, mamamatay ka na, pero gusto mo pa ring ipakita ang iyong kahusayan sa pagsasalita. Isa ka lang taong malapit ng mamatay, kaya hahayaan ko na lang na sabihin mo ang gusto mo ngayon dahil hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong muli sa hinaharap. Pagkatapos noon, gumawa ng claw ang Devil Emperor gamit ang kanyang kanang kamay at ikanaway ito ng biglaan, na naging sanhi ng panginginig ng hangin at isang bola ng itim na liwanag ang lumitaw sa kanyang kanang kuko. Sa sandaling lumitaw ito, nagsimula itong magmula ng isang nakakatakot na layunin ng pagpatay. Nang makitang Seisalakay na ang Devil Emperor, agad na naging alerto sina Leland, Darius, at ang iba pa. Sunod-sunod nilang itinaas ang kanilang mga palad at nagpatakbo ng mahinang Purple Core Energy. Nang makitang ang mga taong ito ay nagpapatakbo ng mahinang Purple Core Energy sa kanilang mga palad, ngumiti ang Devil Emperor. Hoy! Hindi ko akalain na kayong mga mortal ay maaaring maging cultivator. Tila maraming bagay ang naiwan sa Purple Dragon sa yungib. Pagkatapos ay nginisya niya, ngunit kahit na naging mga magsasaka ka, ano? Malapit mo nang makilala ang hari ng impyerno. Mawawala ng saysay ang lahat ng iyong gagawin. Nang matapos siyang magsalita ay bigla niyang sinabog si Leland at ang iba pa gamit ang itim na liwanag mula sa kanyang palad. Marahas na nag-vibrate ang hangin, at agad na bomb alot sa grupo ang nagngangalit na puwersa. Nahirapan silang huminga. Ang aura ng kamatayan ay dumidiin sa kanilang mga puso. Gayunpaman, nang maramdaman ng Devil Emperor na maaari niyang patayin si Leland at ang iba pa sa kanyang pag-atake. Rumble. Muling yumanig ang hangin. Kabanata 875. Pagkatapos, biglang lumitaw ang isang energy shield at binalot sina Leland, Darius, at ang iba pa, na ganap na pinuprotektahan sila. Nabuo ni Jerick ang kalasag gamit ang kanyang anima, na nagawang hadlangan ang pag-atake ng Devil Emperor. Ang mga mata ng Devil Emperor ay kumislap sa galit. Hindi niya inaasahan na ang itim na apoy na kanyang pinalabas ay haharangan ng isang energy shield. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Alam niya na ang apoy ng itim na diablo na kanyang pinalabas ay ginawa gamit ang 40% ng kanyang lakas. Kahit na ang isang cultivation martialist ay maaaring hindi makayanan ang gayong suntok. Gayunpaman, ang energy shield na nilikha ni Jerick ay hamarang sa kanyang pag-atake. At hindi man lang nasira ang kalasag. Ito ay higit pa sa inaasahan ng Devil Emperor. Boy, cultivation martialist ka pala. Mukhang mali talaga ang paghusga ko sa'yo, tumingin ang Devil Emperor kay Jerick at malamig na sinabi. Natakot si Jerick na malagay sa panganib si Leland at ang iba pa kapag nakita niyang biglang umatake ang Devil Emperor, kaya mabilis niyang pinatakbo ang kanyang anima para makabuo ng energy shield. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kalasag ay talagang makakalaban sa pag-ataking iyon. Nagulat si Jerick, na parang may natuklasan siyang bago.
Sa katunayan, nang buksan niya ang enchantment ng Dragonspire Ruins at makolekta ang mga espiritual na sandata ng 8 Great Deities, naramdaman niya na ang kanyang lakas ay pambihira. Alam niya na kahit na hindi siya mas malakas kaysa sa isang magsasaka, hindi siya magiging mas mahina kaysa sa isa. Ngayon, sa pamamagitan ng pag-atake ng Devil Emperor, nakuha niya kaagad ang sagot na gusto niya. Hindi lamang ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa isang magsasaka, ngunit siya ay mas malakas pa kaysa sa maraming mga magsasaka doon. Kaya niyang makayanan ang pag-atake ng isang elite cultivation martialist tulad ng Devil Emperor. Ipinakita lang nito kung gaano siya kalakas. Sa ilalim ng kalasag ng enerhiya, orihinal na naramdaman ni Leland, Darius, at ng iba pa na malapit na silang mamatay sa ilalim ng apoy ng itim na diablo ng Devil Emperor. Hindi nila inaasahan na sa kritikal na sandali na ito, ay activate ni Jerick ang energy shield para harangan ang apoy ng itim na diablo at iligtas ang kanilang buhay. Nakabawi sila sa kanilang pagkagulat at gulat na napatingin kay Jerick. Kakayanin ba talaga ni Jerick ang pag-atake ng Devil Emperor? Ipinaalala nito sa kanila ang mga high-grade na elixir na sunod-sunod na kinuha ni Jerick sa yungib nitong mga nakaraang araw. Ngayon na tumingin sila sa kanyang langit na kakalaban sa lakas, nadama nila na siya ay talagang lumakas. Para siyang Diyos mismo. Dahil umasim na ang kanyang lakas at nagawa niyang labanan ang pag-atake ng Devil Emperor, nangangahulugan ito na makakalaban niya ang Devil Emperor. Ang pagtuklas na ito ay naging sanhi ng labis na pagkasabik ni Leland at ng iba pa. Gayunpaman, kalmado si Jerick. Tumingin siya sa Devil Emperor at sinabi, "Ngayon naiintindihan mo na ba ang ibig kong sabihin? Hindi ako dumating." Kabanata 896. Sa labas ng kuweba noon dahil naawa ako at gusto kitang mabuhay ng ilang araw. Pero ngayong nakalabas na kami, paparusahan ka namin. Nagalit na naman ang Devil Emperor. Si Jerick ay talagang pambihira. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling patayin ang Devil Emperor. Paano kayang panindigan ng Devil Emperor ang mga mayayabang na salita ni Jerick? Anak, huwag ka munang masyadong mayabang. Panoorin mo ang pag-atake ko. Ang galit na Devil Emperor ay agad na gumamit ng kapangyarihan gamit ang kanyang palad. Sa isang iglap, isang bola ng pulang kidlat ang lumitaw sa kanyang palad. Sa paglitaw ng kumpol ng pulang kidlat na ito, isang hininga ng pagkawasak, kamatayan, at inis ang biglang lumitaw sa nakapalibot na hangin. Napakapang-aapi na halos malagutan ng hininga sina Leland, Darius, at ang iba pa. Nakaramdam sila ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa, na parabang magtatapos na ang mundo. Mamatay. Malamig na sigaw ng Devil Emperor. Ang bola ng pulang kidlat sa kanyang palad ay biglang umatake kay Jerick. Ang hangin ay nanginginig ng marahas, na parang ang kawalan ay mapupunit na ng isang nakakatakot na puwersa. Hindi lamang ang Purple Dragon Cavern kundi pati ang buong Purple Dragon Peak ay nanginginig ng malakas sa ilalim ng nakakatakot na puwersang ito. Tila nagkaroon ng lindol sa buong taluktok. Sa harap ng pulang apoy mula sa Devil Emperor, natigilan si Jerick at hindi nang ahas na lumaban. Masasabi niyang gusto siyang patayin ng Devil Emperor matapos na mairita sa mga sinabi niya kanina, kaya buong lakas siyang umatake. Gayunpaman, sa pagharap sa pag-atake ng Devil Emperor, kalmado lang niyang itinaas ang kanyang daliri. Tama yan. Paimpol niyang itinaas ang gitnang daliri ng kanang kamay. Sa gitnang daliri niya ay may madilim na berdeng singsing. Ang madilim na berdeng singsing ay kumislap, at isang salamin ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang singsing na ito sa kanyang daliri ay ang maalamat na singsing na imbakan. Maaaring gamitin ang storage ring para mag-imbak ng lahat ng uri ng kayamanan. Natagpuan ito ni Jerick sa loob ng kuweba, kung saan nakaimbak ang mga espiritual na sandata. Matapos makuha ang storage ring, inilagay niya ang lahat ng espiritual na sandata, ang mga elixir na hindi niya kailangan sa ngayon, at ang mga manual ng martial art na iniwan ng Purple Dragon sa loob nito. Kung gusto niyang makuha ang mga bagay na ito sa kanyang storage ring, maaari niyang makuha ang mga ito sa isang pag-iisip.
Sa sandaling ito, ang salamin na inilabas ni Jerick mula sa kanyang storage ring ay ang nakolekta niya mula sa mga labi ng 8 great deities sa Heaven's Peak. Sa katunayan, ang salamin ay tinawag na Demon Banishing Mirror. Ang salamin ay hindi gawa sa metal o kahoy. Ginawa ito mula sa mga espesyal na materyales at naglabas ng isang sinaunang at malalim na aura. Ang gitna ng salamin ay tanso, na kumikislap sa isang pilak na ilaw. Kabanata 877. Swoosh! Isang bolt ng nakasisilaw na puting liwanag ang biglang bumaril mula sa salamin na parang kidlat. Biglang tumama ang apoy ng itim na diablo na kumikislap na wheel red lights at may dalang mapanirang aura. Kasunod nito, narinig ang isang nakakasira ng lupa na pagsabog. Ang apoy ng itim na diablo na kumikislap na may pulang kidlat ay biglang pumutok. Ang pulang ilaw ng apoy ay nagpapaliwanag sa labas ng yungib na kasing pula ng dugo. Ang lakas na sumabog ay nagdulot ng bugzo ng hangin. Ang apoy ng itim na diablo na ginamit ng Devil Emperor ay natunaw sa kawalan. Kung sasabihin man lang, nabigla ang Devil Emperor. Mukhang nagulat din si Leland at ang grupo. Ang Devil Emperor ay hindi makapaniwala na ang kanyang buong lakas na pag-atake ay napakadaling na neutralize ni Jerick. Ang apoy ng itim na diablo ang pinakamalakas niyang atake. At naging isang sa apoy ng itim na diablo, pinamunuan niya ang Cultivation Realm libu-libong taon na ang nakalilipas ang isang nakakatakot na Devil Emperor na kinatatakutan ng lahat. Ngunit ngayon, ang kanyang kakaibang kasanayan na nang ibabaw sa Cultivation Realm ay natalo sa ganoong paraan. Si Nighthawk ay ayaw sumuko. Bumaba agad ang tingin niya sa Demon Banishing Mirror na hawak ni Jerick. Siyempre, nakilala niya na ang Demon Banishing Mirror ay ang pinakamataas na antas ng espiritual na sandata na pagmamay-ari ng isa sa mga bathala, ang Green Hollow ng Dragonspire Ruins. Ngunit ito ay hindi tulad ng Nighthawk ay hindi kailanman nakipaglaban laban sa Green Hollow at ang Demon Banishing Mirror dati. Noong nakaraan, nang lumaban ang Green Hollow laban kay Nighthawk gamit ang Demon Banishing Mirror, halos masunog siya sa apoy ng itim na diablo. Ngunit ngayon, ginamit ni Jerick ang Demon Banishing Mirror para direktang basagin ang apoy ng itim na diablo ng Nighthawk. Saglit itong hindi maintindihan ni Nighthawk. Kailan naging nakakatakot ang Demon Banishing Mirror? Ang mga mata ng Nighthawk ay kumislap sa isang matalim na liwanag. Imposible naman. Hindi kailanman masisira ng Demon Banishing Mirror ang apoy ng itim na diablo. Ang susunod. Saglit, bumulwak ang pulang usok mula sa katawan ni Nighthawk. Ang kanyang kulay abong buhok at roba ay lumipad sa hangin. Lumipad siya sa hangin kasabay ng pulang usok habang pinapatakbo ang kanyang kapangyarihan gamit ang dalawang kamay. Shoot! 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 Mabilis niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan gamit ang dalawang kamay, at mabilis na lumipad mula sa kanyang mga palad ang mga bola ng apoy ng itim na diablo na may pulang kidlat. Sa isang sandali, isang dosenang bola ng itim na apoy ang nakahanay mga 1 o 2 yarda sa harap ng Nighthawk. Ang mga apoy na kumikislap na may pulang kidlat ay nagngangalit, na naglalabas ng malawak na layunin ng pagpatay at mapanirang aura. Ang dahilan kung bakit pinatakbo ng Devil Emperor ang kanyang kapangyarihan sa isang hininga at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang makagawa ng napakaraming apoy ng itim na diablo, ngunit ang isa lamang ay hindi sapat para patayin si Jerick. Hindi siya naniniwala na kaya labanan ni Jerick ang mahigit 1 dosenang bola ng apoy ng kanyang itim na demonyo. Si Leland at ang iba ay nanood ng mga apoy na lumilitaw sa kalangitan, na may nakamamatay at mapangwasak na mga aura na nagpahirap sa langit at lupa, na naging dahilan upang maramdaman ng grupo ang kanilang mga puso na nakabitin muli sa isang sinulid. Hinawakan ni Jerick ang Demon Banishing Mirror sa kanyang kamay at tumingin sa mga bola ng apoy sa hangin, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi pangkaraniwang kalmado. Iyon ay dahil noong inatake siya ng Devil Emperor kanina, inilabas niya ang Demon Banishing Mirror at itinurok ang kanyang anima dito para i-activate ang Exorcism Light. Ang hindi niya inaasahan ay ang ilaw na pinatay niya nang i-activate niya ang salamin na may anima ay talagang makakabasag ng apoy ng Devil Emperor. Nagbigay ito ng higit na kumpiyansa kay Jerick. Sa makatuwid, nanatiling kalmado si Jerick sa harap ng napakaraming apoy ng diablo sa hangin.
Sa sandaling ito, ang Devil Emperor, sa hangin, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata, at siya ay sumigaw ng galit, atake. Gumawa siya ng incantation gesture at itinuro si Jeric, na nasa lupa. Pagkatapos, sa isang iglap, ang dosenang bola ng Devil's Flea. Binomba ng apoy sa hangin si Jeric. Ang nagngangalit na apoy ay tila kayang basagin ang kalawakan mismo. Ang nakakatakot na daloy ng hangin ay nagulat na rin kay Leland, Darius, at sa iba pa na nasa lupa. Malakas na yumanig ang hangin, at gayon din ang Purple Dragon Kick. Nasa bingit ng mapahamak si Jeric ngunit sa sandaling ito, biglang lumipad ang mga sinag ng liwanag. Dumadagandong ang tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Bago pa umabot ang apoy kay Jeric, sunod-sunod silang sumabog. Ang apoy ay nabasag at ang mga daloy ng liwanag ay lumabas sa lahat ng direksyon. Parang may mga paputok na sumabog sa hangin. Kaya lang, ang 12-dosenang mga bola ng apoy ng Diablo ay nabawasan sa kawalan. Nagulat na naman ang Devil Emperor. Si Leland at ang iba pang nasa lupa ay ganoon din ang pagtataka. Ang Devil Emperor ay ganap na natigilan. Lahat ng apoy ng kanyang itim na demonyo ay sumabog. Paano ito naging posible? Kabanata 878. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Devil Emperor ay walang laban sa Dragonspire Ruins dahil nakakagawa siya ng 12-dosenang apoy ng Diablo ng sabay-sabay. Sa huli, ang 8 great deities ng Dragonspire Ruins ang nagtulungan upang talunin siya. Gayunpaman, si Jeric, na nasa 20s pa lang, ay nasira na ang kanyang apoy, na siyang pinakamakapangyarihang pagpatay sa kanya. Gumalaw. Ito ay masyadong nakakatakot. Kaya, ang batang ito ba ay nasa maagang 20s ay mas malakas kaysa sa 8 great deities of the Dragonspire Ruins. Hindi, mas makapangyarihan pa siya kaysa sa Devil Emperor ng Sunsbury. Ang pag-iisip na ito lamang ay sapat na kahanga-hanga. Sa oras na ito, nakita rin ng Devil Emperor ang salarin na sumuko sa kanyang husay mula kanina. Ito ay ang 8 espiritual. Mga armas. Naroon ang Demon Banishing Mirror, ang pamaypay na gawa sa mga buto, ang matalas na espada, ang mahalagang sable, ang long. Ang mga espiritual na sandata na ito ay pag-aari ng 8 dakilang Diyos-Diyosan. Laking gulat ng Devil Emperor na wala siyang masabi. Paano makokontrol ni Jeric ang 8 top-grade na espiritual na sandata ng sabay-sabay? Sa pagkakaalam ng Devil Emperor, ang 8 great deities ay makokontrol lamang ang kanilang sariling espiritual na sandata dahil ang 8 espiritual na sandata ay may iba't ibang kapangyarihan, katangian, at kahit na mga paraan upang kontrolin ang mga ito. Kahit na ang Devil Emperor ay hindi makontrol ang 8 top-grade spiritual weapons ng sabay. Dagdag pa, alam ni Nighthawk na ang pagkukontrol sa pinakamataas na gradong espiritual na sandata ay kumonsumo ng malaking halaga ng core energy, kaya kahit na magagawa niya ito, mauubos nito ang lahat ng kanyang core energy. Sapat na yun para maubos siya hanggang mamatay. Kung kinokontrol niya ang 8 pinakamataas na gradong espiritual na sandata ng sabay-sabay, alam niyang hindi tatagal ang kanyang pangunahing enerhiya ng higit sa 1 minuto. Gayunpaman, nakita niya na kayang gawin iyon ni Jeric, at kasabay nito, sumabog din ang higit sa 1 dosenang bola ng kanyang apoy. Ang mas nakakagulat ay kapag ginawa ni Jeric ang lahat ng ito, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, at walang bakas ng kanyang pangunahing enerhiya na naubos. Energy na hindi mauubos. Para bang si Jeric ay may walang katapusang core energy. Ang mukha ng Devil Emperor ay namutla, at ang kanyang puso ay nanginginig ng husto. Gaano kalakas si Jeric? Matapos gamitin ni Jeric ang 8 espiritual na sandata upang magpasabog ng 1 dosenang bola ng apoy, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may maliwanag na liwanag. Pagkatapos ay pinatakbo niya ang anima sa kanyang mga palad at malamig na sumigaw, patayin ang Devil Emperor. Sa sandaling nagbigay ng utos si Jeric, lahat ng mga espiritual na sandata na lumulutang sa hangin ay agad na lumiwanag. Pagkatapos, na parang naiintindihan nila si Jeric, nag-boss sila at lumipad palabas, agad na pinalibutan ang Devil Emperor.
Bawat isa sa mga sandata ay kumikinang na may nakakagulat na liwanag at nagpapalabas ng pinakamataas na aura ng isang espiritual na sandata. Nag-vibrate sila sa hangin, na gumagawa ng mga ingay. Dahil dito, naramdaman ng Devil Emperor na walong espiritual na sandata ang nakapaligid sa kanya, ngunit mas katulad ng 8 primitive na higanteng hayop. Tila sila ay tumingin sa kanya ng may pag-iimbot, ibinuka ang kanilang mga dagwang bibig, at akmang sasampalin siya at pira-piraso. Ang Devil Emperor ay nakipag-away sa 8 great deities noon. Sa katunayan, pamilyar siya sa 8 espiritual na sandata. Dahil pamilyar siya sa kanila kaya natakot ang Devil Emperor. Nang ang 8 espiritual na sandata na ito ay nasa mga kamay ng 8 dakilang Diyos-Diyosan, hindi siya nakakaramdam ng anumang panggigipit, lalo pa ang pakiramdam na ang kanyang buhay ay nanganganib. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga sandata na ito sa mga kamay ni Jerick ay naging kasing takot ng mga primitive na hayop, na nagparamdam kay Devil Emperor na ang kapangyarihan ng mga sandata na ito ay biglang tumaas ng 10 beses. Tumingin siya sa paligid sa mga sandata na nakalok sa kanya at may kamangha-manghang aura. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Devil Emperor ang banta ng kamatayan. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo bago niya namalayan. Ito ay dahil natuklasan niya na siya ay ganap na napapalibutan, tulad ng isang paro-paro na nakulong sa isang garapon. Ito ay karaniwang imposible para sa kanya na makatakas sa pag-atake ng 8 espiritual na sandata sa puntong ito. Si Devil Emperor ay nakakaramdam ng kakilakilabot. Pinamunuan niya ang Cultivation Realm, at maraming maimpluwensyang tao ang natalo niya, at maraming malalaking putok ang nanginginig, sa harapan niya na parang mga tuta. Pero ngayon, naging katulad na siya ng mga natalo niya, nanginginig at nakakaawan na parang aso. Biglang nawalan ng gana ang Devil Emperor na lumaban pati na rin ang kanyang karaniwang kay-abangan. Pagkatapos, tumingin siya kay Jerick na nasa lupa, na para bang nawalan siya ng lahat ng lakas, at malungkot na sinabi, "Talo ako, Mr. Agosta. Maaari mo bang ipakita ang awa at iligtas ang aking buhay?" Ito ang unang pagkakataon na nakiusap si Devil Emperor sa kaaway. Upang mabuhay, kailangan niyang iyuko ang kanyang ulo sa kaaway. Walang sino man ang mag-aakala na ang isang marangal na Devil Emperor ay yuyuko ang kanyang ulo at magmakaawa sa kanyang kalaban. Hindi lang sina Leland at Darius ang nagulat, dahil maging ang Devil Emperor mismo ay nagulat. Para sa kanya, ito ay talagang isang malaking kahihiyan. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit nakiusap ang Devil Emperor kay Jerick ay hindi dahil sa takot siya sa kamatayan. Ito ay dahil sa wakas ay nakatakas siya mula sa Heaven's Tower pagkatapos na makulong dito sa loob ng 10,000 taon. Hindi niya ginustong mamatay ng ganito. Kung gagawin niya, ang lahat ng ginawa niya sa nakalipas na 10,000 taon upang makatakas ay magiging walang kabuluhan. Ang ilang pagkamatay ay kasing ganang balahibo, habang ang iba ay kasing bigat. Mga bundok. Ang Devil Emperor ay may maraming engranding ambisyon na gusto niyang matupad, kaya't magagawa niya ang lahat para lang hindi mamatay ngayon. Pagkatapos ang lahat ay katumbas ng halaga. Sa lupa, hindi agad na-activate ni Jerick ang kanyang cultivation method para hayaan ang 8 espiritual na sandata na umatake sa Devil Emperor. Kabanata 879. Tumingin siya kay Devil Emperor, na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Okay, pero kailangan mo akong bigyan ng dahilan para hindi kita patayin. Nang marinig ni Leland, Darius, at ng iba pa ang sinabi ni Jerick na maaari niyang iligtas ang buhay ng Devil Emperor, nabalisa sila, umaasa na hindi hahayaan ni Jerick ang Devil Emperor na umalis ng ganito. Si Nighthawk ay ang Devil Emperor ng Cultivation Realm. Nakakatakot ang kanyang lakas. Kung siya ay pinakawalan, ito ay tulad ng paglabas ng isang tigre mula sa hola. Natatakot sila na baka isang araw, magkaproblema si Jerick. Gusto nilang lahat na pigilan si Jerick, ngunit nakatingin lang siya ng diretsyo sa Devil Emperor sa ere. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin ng ilang sandali. Sa makatuwid, gusto nilang hintayin na matapos ng Devil Emperor ang kanyang mga salita. Kahit ano pa ang sabihin niya, basta nakumbinsi si Jerick at nagpas siyang pakawalan na siya, agad nilang i-dissuade.
Hindi inaasahan ng Devil Emperor na papayag si Jerick basta't nagbigay siya ng dahilan para hindi siya patayin. Dahil dito ay bahagyang nagulat siya. Ang dahilan kung bakit medyo nagulat si Nighthawk ay naisip niyang hindi papayag si Jerick at direktang papatayin siya. Ngunit hindi iyon ang kaso ngayon. Hiniling ni Jerick kay Nighthawk na bigyan siya ng dahilan para hindi siya patayin, na nangangahulugang may pagkakataon pa siyang mabuhay. Dahil doon, napakunot ang noo ni Nighthawk. Isang dahilan para hindi siya patayin. Ito ay tila isang madaling tanong, ngunit sa katunayan, ito ay hindi. Dahil 5 araw at 5 gabi na siyang nagbabantay sa labas ng Purple Dragon Cavern, gusto niyang patayin si Jerick. May lahat ng dahilan si Jerick para patayin siya. Halos hindi siya makahanap ng dahilan para hilingin kay Jerick na huwag siyang patayin, ngunit kailangan niyang sumama sa isa kahit anong mangyari. Ayaw niyang mamatay ng walang kabuluhan. Dahil doon, nag-isip siya saglit, saka seryosong tumingin kay Jerick at sinabing, Mr. Agosta, hanggat hindi mo ako papatayin, magagawa ko ang lahat para sa iyo, maging ito man ay sa secular na mundo o sa realm ng paglilinang. Kaya kung gawin ang lahat basta ito ang gusto mong gawin ko, at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para tapusin ang gawain. Kung hindi ko kayang gawin ang lahat, magagawa ko. Sa totoo lang, walang mag-iisip na ito ay sapat na dahilan kung bakit hindi dapat patayin ni Jerick si Nighthawk. Nang marinig ito, natuwa sina Leland, Darius, at ang iba pa. Naisip nila, ito ba ang dahilan kung bakit niya binibigyan si Jerick na huwag siyang patayin? Mga walang basang salita iyon. Kinukuha ba niya si Jerick para sa isang 3 taong gulang na bata? Nadama ni Leland at ng iba pa na hindi papayag si Jerick na iligtas ang buhay ni Nighthawk dahil lang sa mga salitang iyon. Sa makatuwid, ang grupo ay nakahinga ng maluwag sa kanilang mga puso, naghihintay para sa Jerick na ganap na patayin siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinabi ni Jerick, okay kung gayon, tulad ng sinabi mo. Sa hinaharap, kailangan mong tulungan akong gumawa ng isang bagay anuman ang tungkol sa secular na mundo o sa cultivation realm. Hindi kita papatayin ngayon. Naniniwala ako na ikaw, ang Devil Emperor ng cultivation realm, ay tutuparin mo ang iyong pangako. Kung hindi mo gagawin, papatayin kita kaagad. Nang marinig ang kanyang sagot, natigilan si Nighthawk, gayon din si Leland at ang iba pa. Hindi sila makapaniwala na naniwala si Jerick sa ipinangako ni Nighthawk. Nalaglag talaga ang panga nila. Mapagkakatiwalaan ba ang mga salita ng Devil Emperor? Natatakot sila na babalik si Nighthawk sa kanyang salita sa sandaling lumingon siya. Paano siya posibleng magtrabaho para kay Jerick? Samantala, tuluyang nakabawi si Nighthawk mula sa kanyang pagkabigla. Obviously, hindi niya inaasahan na papayag si Jerick na paalisan siya ng ganoon kabilis. Hindi ba natakot si Jerick na hindi niya tuparin ang kanyang salita? Siyempre, alam ni Nighthawk na kahit na siya ang Devil Emperor ng cultivation realm na may masamang reputasyon, siya ay isang taong tumupad sa kanyang mga pangako. Halimbawa, kung sinabi niyang papatayin niya ang lahat ng mga magsasaka sa 100 lungsod, wala sa kanila ang mananatiling buhay. O kapag sinabi niyang hindi niya papayagan ang cultivation sect na atakihin ang isang tao, gagawin niya ang lahat para labanan ang libo-libong tao para magarantya ang kaligtasan ng taong iyon sa kapinsalaan ng kanyang sariling buhay. Sa makatuwid, ang kanyang mga pangako kay Jerick ay taos-puso. Hindi siya nagsisinungaling. At iyon mismo ang dahilan kung bakit pumayag si Jerick na palayain siya, dahil alam niyang seryoso siya sa kanyang mga pangako. Gayunpaman, labis na nagulat si Nighthawk na labis na nagtiwala sa kanya si Jerick. Dahil dito, iginagalang niya si Jerick sa hindi malamang dahilan. Hindi nakapagtataka na napakalakas ni Jerick sa murang edad. Sa kanyang kagandahang loob, siya ay nakahihigit sa hindi mabilang na malalaking kuha sa cultivation realm. Sa hangin, kinuyam ni Nighthawk ang kanyang mga kamao at magalang na yumuko kay Jerick. Salamat, Mr. Agosta, sa pagligtas sa aking buhay. Tutuparin ko ang pangako ko. Binawi ni Jerick ang anima sa kanyang kamay. Pagkatapos ang 8 espiritual na sandata sa paligid ng Nighthawk ay agad na naging 8 sinag ng liwanag at lumipad papunta sa kanyang storage ring.
Mabilis na gumaan ang pakiramdam ni Nighthawk at sa wakas ay hindi na niya naramdaman na siya ay inapi ng kamatayan. Sa oras na ito, itinaas ni Jerick ang kanyang kamay, at isang sinag ng liwanag ang lumipad mula sa storage ring patungo sa harapan ng Nighthawk. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ay isang piraso ng jade ng mensahe. Ipapaalam ko sa iyo kung may kailangan ako sa iyo. Ang ilaw ay isang berdeng jade sleeve. Ito ay kasing lapad ng isang daliri at ilang pulgada ang haba na may nakaukit na rune. Sa ibabaw. Hanggat ang pangunahing enerhiya ay na-injected dito, maaari silang magpadala ng mga mensahe sa isa't isa mula sa libu-libong milya ang layo. Ito ang message jade piece na karaniwang ginagamit ng cultivator para sa komunikasyon. Nakuha ni Jerick ang piraso ng jade ng mensaheng ito mula sa panloob na kuwebo kung saan nakaimbak ang mga espiritual na sandata sa loob ng Purple Dragon Cavern. Ibinigay niya ang piraso ng jade kay Nighthawk. Sa hinaharap, kung may kailangan siyang gawin kay Nighthawk, maaari niyang ipatawag ang huli sa pamamagitan ng jade piece na ito. Hinawakan ni Nighthawk ang piraso ng jade na lumulutang sa kanyang harapan. Pagkatapos, tumingin siya kay Jerick at sinabing, may tanong ako, Mr. Agosta. Pero hindi ako sigurado kung magandang oras na para magtanong. Sinabi ni Jerick, sige. Sabi ni Nighthawk, gusto kong tanungin ka, Mr. Agosta, hindi ka ba natatakot na sirain ko ang pangako ko? Napangiti si Jerick. Nighthawk, kahit nakilalang kilala ka ng mga cultivator, ikaw pa rin ang Devil Emperor ng Cultivation Realm. Ang katotohanan na mayroon kang napakataas na katayuan sa mga demon cultivator, bukod pa sa titulong mayroon ka, ay nagpapakita na mayroon kang malaking prestihiyo sa Devil Realm. Ang Devil Emperor ay hindi isang tao na pumapatay lamang ng kanyang pangako, ngunit tumutupad din ako sa kanyang pangako. Natigilan si Nighthawk dahil tama si Jerick. Bagamat sa realm ng paglilinang, siya ay itinuturing na isang dakilang diablo ng mga matuwid na magsasaka, siya ay iginagalang ng lahat ng Kabanata 900. Mga magsasaka ng demonyo. Sa Devil Realm, ang kanyang mga salita ay may bigat. Siya ay isang tao sa kanyang salita, at may napakataas na prestihiyo. Sa makatuwid, ang sinabi ni Jerick ay naging sanhi ng mga komplikadong emosyon ng Nighthawk. Hindi niya inaasahan na kapag ang libu-libong matuwid na magsasaka at ang sekta ng paglilinang ay ituring siya bilang isang karumaldumal na manggagawa ng kasamaan, sasabihin ni Jerick na siya ay isang tao sa kanyang salita at kahit isang lubos na iginagalang na tao. Bagamat ito ang unang pagkakataon na opisyal niyang makilala si Jerick ngayon, pakiramdam niya ay may nakilala siyang tunay na nakakaunawa sa kanya. Alam ni Jerick na hindi lang siya ang masamang Devil Emperor na inakala ng mga matuwid na magsasaka. Naniniwala si Jerick na siya ay isang tao sa kanyang salita at hindi siya magsisinungaling sa kanya. Medyo naantig si Nighthawk sa pangunawa ni Jerick sa kanya. Sa makatuwid, sinabi niya, Mr. Agosta, malaki ang tiwala mo sa akin. Kung hindi ako gagawa ng isang bagay, hindi ako magiging uri ng tao na sinabi mo lang na ako ay. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at nakita ng lahat na nakasuot siya ng berdeng singsing na imbakan sa isa sa kanyang mga daliri. Kumikislap ang storage ring, at lumitaw ang isang bilog na itim na tuldok. Ito, sa maliit na bagay na parang itim na perlas. Upang maging tumpak, ito ay ang itim na perlas. Ang mga butil ng itim na hangin ay kumulat sa ibabaw nito, nagbibigay sa masamang aura. Ang mga mata ni Leland, Darius, at ng iba pa ay napuno ng pagbabantay. Hindi nila alam kung ano ang Black Pearl na lumabas sa storage ring na iyon. Ang Heart Pearl Spell. Gulat na sabi ni Jerick. Tama iyon. Ang itim na perlas sa harap ng Nighthawk ay tinawag na Heart Pearl Spell. Ang Heart Pearl Spell ay isang masamang sumpa, na naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan. Sa sandaling ang isang tao ay gumawa ng isang sinumpaang pangako sa spell na iyon, pagkatapos ay ang taong iyon ay kailangang igalang ang kanilang mga salita. Kung hindi, sila ay magdaranas ng kalamidad o mamamatay pa nga. Siyempre, alam ni Jerick ang tungkol sa Heart Pearl Spell sa pamamagitan ng kanyang God's Eye. Nagtaka siya kung bakit ipinatawag ni Nighthawk ang Heart Pearl Spell.
Hindi kaya gusto niyang gumawa ng moldita na pangako. Gaya ng pagtataka niya. Pinagdikit ni Nighthawk ang kanyang mga palad sa paligid ng Heart Pearl spell. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at umawit, Nighthawk, gumawa ng isang sinumpaang pangako sa langit. Sa hinaharap, kung may kailangan si Mr. Agosta sa akin, gagawin ko talaga. Hindi mahalaga kung ito ay nasa secular na mundo o sa cultivation realm, gagawin ko ang lahat para makumplito ang gawaing hiniling sa akin ni Mr. Agosta. Kung lalabagan ko ang panatang ito, ako ay mawawasak ng langit at lupa. Nang matapos niya ang kanyang incantation, lumutang ang mga tipak ng itim na hangin mula sa kanyang mga palad. Ang tumataas na itim na hangin ay dumiretso sa langit, na para bang maabot nito ang langit. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga kamay at nakita niyang wala na ang itim na perlas na nakadikit sa pagitan ng kanyang mga palad. Hindi na kailangang sabihin, ito ay naging itim na gas at lumutang sa kalangitan. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan ni Jerick na ginawa ni Nighthawk ang isinumpang pangako dahil sa tiwala ni Jerick sa kanya. Sa makatuwid, ginamit niya ang pamamaraang ito para sabihin kay Jerick na tutuparin niya ang kanyang salita. Mr. Agosta, nakatira ka ba ngayon sa cultivation realm o sa secular na mundo? Tumingin si Nighthawk sa kanya at nagtanong. Ngumiti si Jerick at sumagot, ano bang problema? Gusto mo bang malaman kung saan ako nakatira para pumunta ka at maghayganti sa akin kahit anong oras? Nagmamadaling paliwanag ni Nighthawk sa sarili. Hindi ako mangangahas na gawin iyon. Gusto kong malaman kung saan ka nakatira dahil gusto kitang bisitahin pagkatapos kung matapos ang aking negosyo sa Devil Realm. Masasabing sa sandaling pinagkatiwalaan siya ni Jerick at nangako na hindi siya papatayin, itinuring na siya ni Nighthawk bilang isang kaibigan. Bagamat pakiramdam niya ay magpapakita siya ng kainahinala sa pagtrato kay Jerick bilang kanyang kaibigan, hindi na niya nakita ang huli bilang kanyang kaaway. Siyempre, alam ni Jerick na hindi nagtanong si Nighthawk tungkol sa kanyang tirahan para maghayganti. Gusto lang niyang asarin si Nighthawk. Tumingin si Jerick sa kanya at tapat na sinabi, nabubuhay ako sa secular na mundo ngayon. Hindi mahirap para sa iyo na hanapin ako. Hanggat mahahanap mo ang sect master ng Dragon Sect ng Sunsbury, ang Fenceville Dragon Sect, at ang Oakhaven Dragon Sect sa Eldoria, malalaman mo kung nasaan ako. Sa anumang kaso, ang Devil Emperor ng Sunsbury ay isa ring maimpluwensyang figure sa cultivation realm. Ang ganitong sikat na figure ay hindi lamang nagkaroon ng kamangha-manghang lakas ngunit mayroon ding malaking impluwensya sa realm ng paglilinang. Kahit si Jerick ay nasa secular na mundo o ang cultivation realm, tiyak na kakailanganin niya ang tulong ng Devil Emperor. Ito ay isa pang mahalagang dahilan kung bakit hindi niya pinatay si Nighthawk. Sa makatuwid, ang hindi pagpatay kay Nighthawk kapalit ng kanyang sinseridad, upang magkaroon siya ng makapangyarihang katulong, ay isang win-win situation kahit gaano pa ito tingnan ni Jerick. Kaya naman, hindi nagatubili si Jerick na sabihin sa Devil Emperor kung paano siya mahahanap. Siyempre, kahit hindi niya sabihin iyon, madali siyang mahanap ng Devil Emperor sa pamamagitan ng message Jade Piece pa rin. Sa sandaling ito, talagang naantig si Nighthawk kay Jerick. Muli siyang sumaludo kay Jerick at sinabing, salamat sa pagsasabi sa akin ng lahat ng ito, Mr. Agosta. Bibisitahin kita sa sandaling matapos ko ang aking negosyo. Tumango si Jerick. Okay, ituloy mo na ang negosyo mo. Noon lamang naging itim na ipoypo ang Devil Emperor at lumipad palayo. Sa isang kisap mata, nawala siya sa Dragonspire Ruins. Matapos matrap sa Heaven's Tower sa loob ng 10,000 taon, ang Devil Emperor ay kailangang magmadali upang bumalik sa kanyang Demon Cultivator Base Camp at kailangang maraming bagay ang kailangan niyang gawin. Pagkaalis ng Devil Emperor, hindi nag-alinlangan si Jerick sa kanyang desisyon na palayain siya. Matapos talunin ni Jerick ang Nighthawk, hindi agad siya umalis sa Dragonspire Ruins. Sa susunod na 2 araw, siya, si Leland, at ang iba pa ay bumisita sa bawat sulok ng lugar, kabilang ang mga maringal na tuktok ng mga palasyo. Gaya ng inaasahan nila,
ang mga palasyo at pavilion sa mga taluktok na ito ay ang cultivation sect ng Dragonspire Ruins. Gayunpaman, ang mga sektang paglilinang na ito ay mayroon lamang isang malaking bilang ng mga kalansay sa paligid, at walang mga palatandaan ng anumang buhay na nilalang. Sinuri ni Jeric ang lugar, ang mga hiwa sa hones, ang mga matalim na espada na nakapasok sa kanilang mga tadyang, pati na rin ang mga bali ng buto ng kanilang mga kamay at paa. Masasabi niya na ang mga sektang paglilinang na ito ay tiyak na dumaan sa isang brutal na massacre. Sa pamamagitan ng mata ng kanyang Diyos. Nalaman ni Jeric ang katotohanan. Mga 10,000 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng matuwid na mundo at mundo ng Diablo sa cultivation realm. Sa labanang ito ng buhay at kamatayan, pinangunahan ng Devil Emperor ng Sunsbury, Nighthawk ang 10,000 tropa ng Devil's World upang salakayin ang Dragonspire Ruins. Libu-libong cultivator mula sa 8 great cultivation sects ng Dragonspire Ruins ang nakipaglaban hanggang kamatayan sa hukbo ng Devil's World upang ipagtanggol ang Dragonspire Ruins. Sa labanang ito sa pagitan ng Matuwid at Diablo, ang magkabilang panig ay dumanas ng matinding casualty. Bagamat ang 8 great deities ay nagsanib puwersa upang sugpuin ang Devil Emperor sa Heaven's Tower, sila ay napagod din. At dahil doon, ang Devil Emperor, Nighthawk, ay nakulong din sa Heaven's Tower sa loob ng 10,000 taon. Mga espadang usti at sa pagtingin sa patio ng mga sekta ng paglilinang, makikita ang mga puting buto sa lahat ng dako, pati na rin ang mga kalawang na kutsilyo, at ilang bakas ng pagkasunog at usok sa ilang palasyo ng sekta. Naisip ni Jeric kung gaano kahigpit ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama noon. Nagtaka si Jeric, napakahalaga ba nito? Napakahalaga ba talaga na 10,000 buhay ang kailangang mawala? Hindi kaya ang labanang ito sa pagitan ng disente at kasamaan ang naging sanhi ng pagkawala ng Dragonspire Ruins sa mundo? Kung iyon ang kaso, paano ang Dragonspire Ruins map? Paano ito kumalat? Kung ginamit ni Jeric ang kanyang God's Eye, malamang na mahahanap niya ang sagot ngunit ayaw na niyang ituloy pa ang bagay na iyon. Ang nakaraan ay nakaraan. Bukod dito, wala itong kinalaman sa kanya. Si Jeric at ang iba ay gumugol ng 2 araw sa pagbisita sa lahat ng mga sekta ng paglilinang sa Dragonspire Ruins. Pagkatapos, nag-cultivate sila sa Dragonspire Ruins ng halos kalahating buwan bago umalis sa Dragonspire Ruins. Whoosh! Nang lumipad si Jeric at ang iba pa mula sa malalim na sinkhole, araw na sa labas. Nakatingin sa langit at mga taluktok ng bundok ng Dragonspire Mountain sa labas, Leland, Darius, Emma, Christine, Yolanda.